Sandali na lang. Yan, nakapag-uniform pa naman kasi kayo, kaya halatang galing pa kayo sa PLB. O, yan. Tama lang na ganitong oras tayo nagsimula. Hindi ko kasalanan, kasalanan ninyo. Okay, so, naisip pa. Simulan na natin to. Cognitive biases, yan, in Philippine popular culture. Again, as I told you before tayo mag-iwahiwalay, that you have to do social experiment or a video, no, about these cognitive biases. Ito na yun. No? So these are the cognitive biases that are present in the Philippine popular culture. Alam nyo, hindi naman talaga originally included ang cognitive biases sa Philippine popular culture syllabus. Pero dahil nga napapanahon o talagang very visible na itong cognitive biases na ito sa kultura natin, that's why I have decided na i-include na ito sa subject, sa course natin. So, cognitive biases are, technically, these are mind traps. Ito yung mga biases na nai-encounter ng mga Pilipino, no, sa kanilang pang-araw-araw. And let's discuss more, parang ano lang, pahapyaw lang. Kasi ka 21 ito and we have to finish this 21 cognitive biases today para na sa Monday wala na tayong kita-kita, 'di ba? Kasi malamang na nasa swimming na kayo niyan, 'di ba? Holy Week na sa Monday, 'di ba? Holy Week na sa Monday, pag wala kayong swimming, natapos yung Holy Week, wala kayong swimming, abay, wala kayong ano, kawawa naman kayo, 'di ba? So ayun, bigyan natin ng pagkakataon mag-swimming naman kayo, kawawa naman kayong mga walang ligo, 'di ba? Okay, sige. Biro lang baka naman na-offend na kayo Okay lang 'yon, ma-offend. Yan. Basta lang, hindi, joke lang. Okay pa ba kayo? 33. Ayan, 33 kayo. Sige, let's begin. Again, these cognitive biases are somewhat present in our culture, in our society. Yung mga tao, hindi natin, yung mga tao, mga Pilipino, hindi nila alam na meron pala silang ganito, no? At hindi nila alam yung tawag pala sa mga ganong pangyayari ay yung mga susunod na mga terminologies na gagamitin natin. Let's begin with the cognitive dissonance. Yan. Cognitive dissonance refers to the psychological discomfort experienced when an individual holds two or more contradictory beliefs, values, or attitude, especially when their behavior conflicts with these beliefs. And this internal tension often leads people to rationalize their behavior or change their attitudes to restore harmony. So yung cognitive dissonance, everyone, ito ay yung sabi nga natin gulumihanan, no, nagugulumihanan ka. The psychological discomfort kapag meron kang higit dalawa o higit pa na magkakalaban-laban ng mga paniniwala, values, attitude. Saan galing itong mga values na to, attitude na to, beliefs na ito? Doon sa nakapaligid din sa'yo. No? Parang ikaw, meron kang paniniwala, yung nakapaligid sa'yo, yung society mo, yung ibang tao rin, meron din silang ini-imply na mga beliefs, values, and attitude na dapat sinusunod mo. Yan. Kaso, hindi maiwasan na may mga pagkakataon na yung beliefs na yon, values and attitude, contradicts sa'yo, nagko-conflict sa'yo, no, doon sa paniniwala mo. Halimbawa, ayun, nagko-conflict nga siya, and then, ang mangyayari, nagkakaroon ng dissonance o kaguluhan ng isip. So, para mabalik yung harmony o para mabalik yung matanggal yung gulumihanan ng isip mo, nag-iisip ka pa, no? Binibigyan mo ng paliwanag, binibigyan mo ng reason ba't mo nagawa yon. No, halimbawa, itong cognitive dissonance, it started with the concept of the fox and the grape. Yung grapes or grape. Mayroong isang fox, tapos may nakita siyang grape, ubas. Ngayon, mataas yung pagkakalagay nung yung pwesto ng ubas na yon. Tapos pinilit niyang abutin. Kinuha niya ng kinuha, nilundag niya ng nilundag, kaso hindi niya nakuha.
Ang ginawa na lang niya, nag-isip na lang siya, sinabi niya, mukhang hindi rin naman masarap yung grapes na yan. Mukhang hindi naman masarap, saka mukhang hilaw pa. Kaya mukha pang sour grape. Yun. So, para matanggal yung, syempre may gusto niya kumain ng grapes. Kaso hindi niya nga kayang ma-achieve yung goal niya, yung belief niya, o yung attitude or behavior niya. No, hindi niya magawa. Ang ginawa na lang niya, nag-isip na lang siya ng pampalubag loob, at yun na lang yung namayani para lang ma-restore yung harmony, para lang mag-move forward siya. That's the cognitive dissonance. Naintindihan niyo? So, halimbawa, may mga bagay kang hindi ma-achieve. So, sinusukuan mo na yon i-achieve. Ang ginawa mo na lang, niloloko mo na lang yung sarili mo, or iniisipan mo na lang yung sarili mo ng alternatibo na kaya mong tanggapin. Doon ka magsisettle para lang ma-restore yung harmony. Diba? Halimbawa, nililigawan ka, tapos ayaw sa'yo nung nililigawan mo, ang sasabihin mo, "Ang pangit naman niya. Pangit naman siya eh. Di ko siya kailangan sa buhay ko. Kasi pangit naman siya." So yung idea o yung belief na yon, yung behavior na yon, or attitude or values na yon, is the settling thought, no, yung nagsisettle na pag-iisip, to restore the harmony. Naintindihan ninyo? Thumbs up ako, naintindihan ninyo. Yeah, thank you. In the Philippine context, this can be observed during election season. A voter may believe in honesty and good governance, yet support a candidate with a history of corruption or disinformation simply because the candidate is popular or endorsed by celebrity. To reduce the dissonance, the voter might justify their support by downplaying the candidate's past or exaggerating the faults of opposing candidates. So, yung pinapaliwanag dito? Ikaw, nangangarap ka, sabi mo, ay kailangan yung sunod na politiko na iboboto ko, pag-asa na ng lipunan, pag-asa na ng bayan. Kailangan tapat, no? Tapat, parangal, ganon. Kaso, maaari may politiko ka na alam mong may bahid, no? May bahid ng kamalian, pero still sinuportahan mo. Bibigyan mo ng justification yon. Mag-iisip ka ng justification to prevent the dissonance. Diba? Sabi mo, ay, ito kasi yung pinaka-okay na option eh. Wala na akong choice eh. Na no choice na ako. Siya na lang yung binoto ko kasi kilala ko yan eh. Ano naman eh. Pagaman corrupt siya, may mas corrupt pa sa kanya. Hindi yun yung binoto ko siya, less lang yung corrupt niya, lesser evil na lang yung pinili ko sa kanya. So yung pag-settle doon sa isipan na yon, ang tawag natin doon is the cognitive dissonance. No? Okay? Ang tawag natin doon is part ng psychological dissonance o yung psychological discomfort. Para matanggal yung psychological discomfort, naniniwala tayo ng bagong pag-iisip. Speaker. Wait lang ah. Alright, so, okay, sorry ha. Ayan. Nagets niyo ba yung cognitive dissonance? Nung habang wala ba ako, napag-isip-isip nyo na. Ayan. Spotlight effect.
Right, so yan. Sorry ha, sorry. Yan, spotlight effect. Nandiyan pa ba kayo? Thumbs up na ako, nandiyan pa kayo? Sige, very good. Okay, so spotlight effect. Ano ba yung spotlight effect? Spotlight effect is the tendency for individuals to overestimate how much others notice or observe them. People often feel like they are constantly being watched or judged when in reality others may not be paying attention at all. So, naranasan niyo na ba yung um, natapunan ka ng kape? Natapunan ka ng kape, ang tingin mo lahat ng tao nakatingin sa'yo o pakiramdam mo lahat ng tao nakatingin sa'yo. No, that's spotlight effect. O kaya, halimbawa na-late ka sa klase, tapos late ka na pumasok, and then you suddenly feel na parang lahat ata sila nakatingin sa akin, 'di ba? Ang tawag natin doon spotlight effect. Yung feeling na parang inoobserbahan ka ng ibang tao. But in reality, it's just ano lang to parang tendency lang 'yon pero hindi totoong nakatingin sila sa iyo, no? Kasi in reality, lahat naman talaga may kanya-kanya tayong ginagawa, no? Kumbaga kanya-kanya lang tayo ng buhay. Huwag mo isipin na may nakatingin sa iyo, no? Hindi ka naman main character eh. Main character ka ba? Ba, hindi ka naman main character. Pakialam ba ng tao sa iyo? Kung halimbawa may tapon yung ano mo, may tapon yung damit mo, eh ano ngayon, keber naman, 'di ba? O kaya halimbawa, o doon sa mga babae, halimbawa, 'di ba yung pag merong dalaw, ganun, yung natagusan, 'di ba? Wag naman yung grabe naman duguan naman kayo, 'di ba? Mag-ayos-ayos din naman kayo ng sarili ninyo. Wag naman yung tumutulo na, 'di ba? Pabayaan nyo lang. Hindi naman ganoon. Kumbaga, 'di ba may tagos ka. Yan, para ka nang intimidated ka na masyado na, hala, lahat sila nakatingin sa akin. Huwag ka masyadong kabahan doon kasi hindi totoo 'yon. Kasi madalas ay ano lang talaga, kanya-kanya naman talaga sa realidad. Among Filipino youth, no, this can manifest heavily on social media platforms. A college student might hesitate to post a selfie or a video out of fear that many people will scrutinize them. 'Di ba minsan parang nakatakot ka i-upload yung picture mo kasi baka sabihan lang ako nila ng masama o baka may nagbabantay sa akin na mag-post lang ng picture tapos sasiraan lang din naman ako, 'di ba? So para may fear na gano'n. Wag ka masyadong mag-isip ng gano'n kasi hindi totoo 'yon. Pakiramdam mo lang 'yon, ilusyon mo lang 'yon, no? The truth is that most people are more focused on themselves. 'Yun yung totoo. No, tayo kanya-kanya, focus tayo sa sarili natin. So sa daily activity natin, kung pakiramdam mo nasa spotlight effect ka, hindi totoo 'yon kasi we are focused on ourselves than yung ibang tao. Kung ikaw nga may pakialam ka ba sa iba, gano'n din yung ibang tao sa'yo, wala rin silang pakialam. Kung wala kang pakialam sa kanila, gano'n din ikaw. Wala rin silang pakialam sa'yo, 'di ba? Ayun. So, wag ka masyadong pa-main character, arte-arte. Maganda ka ba? 'Di ba? Hindi naman 'yun. Ayan. So this bias reflects how Filipino culture, shaped by social media validation and public image, amplifies self-consciousness among the youth. Okay pa ba kayo? Baka kalawangin yung ano nyo, yung ano nyo dyan, yung cellphone nyo, di kayo nagre-react. No? Yan na naman kayo eh. Nagpapaliwanag ako rito, nagjo-joke na nga ako, di naman lang kayo namamansin, di ba? Tigil ko na mag-joke, di ba? Turuan ko na lang kayo. Ayun. Pabasa ko na lang sa inyo 'to tapos bahala kayo maunawaan niyo naman 'yan, 'di ba? Oh, ayan, thank you. React kayo, react din, 'di ba? Ayan, anchoring effect. Anchoring effect is anchoring effect refers to the cognitive bias where individuals rely too heavily on the first piece of information they receive when making decision. Wala ko upuan. Halimbawa, makinig kayo, makinig kayo sa statement.
Si Juan de la Cruz, ito yung first statement. Si Juan de la Cruz, dati siyang nakulong. Pero ngayon, isa na siyang teacher. Yun yung first statement. Yung second statement, si Juan, ngayon, isa na siyang teacher. Pero dati siya nakulong. So may dalawa tayong statement dito na iisa lang yung thought. It's such that magkaiba lang yung order ng information. Yung nauna yung negative bago yung positive. And yung pangalawa, nauna yung positive and then negative. Sige. Pasensya na kayo, mahirap kasi maging habulin eh. Habulin ng anak. Nahabol ako ni Maria eh. Pasensya na kayo. Kasi supposedly kasi bonding moment namin ngayon. Kaso may trabaho. Talagang mga trabaho na yan, mga ano yan eh. Mga pahirap. Yung mga ganun. Mga istorbo sa buhay, di ba? Imbes sana nagbabanding kami ng baby ko, ito, tinuturuan ko kayo. Di ba? Tama ba yun? Di ba? Monday na Monday. Ako nga ganun eh. Di ba? Kayo rin ganun din, di ba? Oh. Ako, perspective ko bilang magulang. O kayo, perspective nyo nang kayo yung bilang baby, di ba? O baby ko si... Di ba? Ikaw yung baby. Dapat bini-baby ka ngayon pero nagkaklase tayo. Oh my God. Di ba? Anyway, we're on the same boat and we have to deal with this. Okay. So, balik tayo sa sinasabi ko, no? Si Juan ay dating nakulong at ngayon ay isa ng guro. Yung isa naman, si Juan, na ngayon isa ng guro, dating nakulong. Ano sa dalawa yung yung positive yung perception sa inyo? 'Di ba yung pangalawa? The anchoring effect is a cognitive bias where individuals, tayo, no, bilang mga tao, we rely heavily on the first piece of information that we receive when making decision. Pareho lang na information yung binibigay ko. It's such that binabago ko lang yung order ng information. Pero iba yung impact sa atin. Yung unang statement na si Juan dating nakulong, pero ngayon dati ng isa ng guro, 'di ba parang nakulong pala dati yan. Ganyan yan, dapat hindi ganyan, dapat wala yan dito, 'di ba? Kasi nauna yung negative. Yung positive naman, dahil nafo-focus tayo doon sa first information, si Juan, ngayon teacher na siya. Natin, madalas naranasan natin yung anchoring effect. In the Philippines, anchoring can be seen in pricing strategies. Anong ginagawa ng mga tendero? Magkano po yung sapatos? 2,000 po. Ikaw naman, mahal naman nun. 1,500 na lang. Sabi naman nung nagtitinda, sige po, 1,500 na lang. Ikaw na bumibili, ang pakiramdam mo, wow, nakatipid ako, nakamura ako ah. Pero yung original talaga na presyo nun, 1,000, no? Yung original na benta nun, 1,000 talaga. Pinagmukha lang yung 2,000, binigay na 2,000 para lang maramdaman mo na nagkaroon ka ng deal. Pero yung totoo nun, talo ka. Nagets niyo ako? 'Di ba? Kasi alam ng mga tindero na ang mga Pilipino tumatawad. So ang ginagawa nila, nilalakihan nila yung presyo as an anchor. Tapos yun yung first piece of information and then magde-decide ka naman. 'Di ba?
The high price acts as an anchor, making the buyer feel like they're getting a deal. Pakiramdam mo, uy, nakamura ako. Dati 2K, dapat 2K yan, pero 1.5 ko lang nakuha. Pero yung original pala na presyo, 1.5 naman talaga o kaya mas mura pa. 'Di ba? So this also applies in politics where initial labels like the honest leader shape lasting impression regardless of new evidence. 'Di ba? Sabi ng politiko, pag ikaw yung pag ikaw yung politiko, anong pinapakita ng politiko, anong sinasabi ng politiko? Pangako niya, 'di ba? Yung mga kaya daw niyang magawa, yung pagbabago niyang kayang gawin. Yun yung kanyang inuunang sabihin. Hindi yung mga kabulastugan niya. O kaya hindi yung mga negatibo, yung mga pwedeng magkaroon ng negatibong epekto. Halimbawa, kayo, estudyante kayo. Halimbawa, teacher na kayo. Teka lang. Pwede nyo magamit kasi itong anchoring effect kapag naging teacher na kayo. Kami, kapag nag-comment kami sa estudyante, sina-sandwich method namin. Ano yung sandwich method? Positive muna, then negative, then positive. Sisimulan mo ng tama, ng positibo, lalagay mo ng negatibo sa gitna, tatapusin mo sa positibo. Para yung yung kinomentan mo, masayang aalis. Imagine niyo nag-report kayo. Nag-comment ako. Alam mo, student, ang ganda ng damit mo ngayon. Nagustuhan ko yung pag-aayos mo sa sarili mo para bilang paghahanda sa ginawa mong reporting. Mahusay yung ginawa mo. Gayunpaman, napansin ko na parang hindi mo alam yung sinasabi mo, no? Na parang hindi ka nag-review. Pero nandun pa rin yung pagtitiyaga mo. Nakita ko pa rin yung pagtitiyaga mo na maibigay yung mai-deliver yung magandang pagpapaliwanag para sa topic. So, maraming salamat, reporter. Ikaw, anong pakiramdam mo doon? 'Di ba parang ang saya? 'Di ba parang wow, 'di ba? Napansin yung aking itsura, napansin yung iyong paghahanda, 'yan. Pero nasa-shadow yung yung negative, 'di ba? Yung negative na ginawa mo na hindi ka nag-ready, 'di ba? Tapos tinapos ka pa sa sa positibo. Eh paano kung baliktarin natin, no? Natapos yung reporting nyo, tapos sabi ko bilang teacher ninyo, "O ikaw, napakabobo mo. Nuknukan ka ng engot nung umulan, nung kabubuhan, naligo ka, nagbabad ka pa, una pa yung muka, pero maganda yung damit na sinuot mo, bagay sa'yo, 'no? Gusto ko yung pagre-ready mo dito sa reporting mo, 'di ba? O ikaw ba? Anong pakiramdam mo nun, 'di ba? Mai-enjoy mo pa ba yung affirmation doon sa dulo? Eh, binugbog ka na ng suntok nung una, 'di ba? That's the anchoring effect. 'Pag nanliligaw ka, 'pag nanliligaw ka, ano bang papakita mo? 'Di ba puro positive mo muna, positive side mo? Matulungin, mabait, gumagawa ng assignment, pogi, 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 'di ba? Gano'n ka 'pag nanliligaw ka. You appear like an immaculate individual doon sa nililigawan mo para ma-anchor, no? Para umangkla yung paniniwala nung nililigawan mo na gano'n ka, na mabait ka, 'di ba? 'Di ba? O ngayon, pagka naging magjowa na kayo, saka lang ngayon mare-realize nung nililigawan mo, na jowa mo na ngayon na, "Ay, ano pala 'to? Wala pala 'to. Sa una lang pala 'to magaling." 'Di ba? Nadamay na naman kami. Nadamay na naman kaming matitino. 'Di ba? Kawawa naman kami. Please lang, no, yung mga kalalakihan diyan, please lang, huwag naman gano'n. 'Pag sinimulan niyo na maganda, tapusin niyo ng maganda, hindi yung sa una lang kayo magaling. Kasi nadadamay kaming matino, eh. Nadadamay kaming wala namang ibang kasamaan kundi puro kabutihan lamang. Napakahirap, alam niyo, 'no? So, anchoring effect, maraming puwedeng magamit 'yan. Samantha, may tanong ka? Mm. Sige. Wala sir, sorry po.
Wala. Parang galit pa siya. No? Wala, sir. Napindot ko lang eh. Ayan, biro lang. Sige na. Okay lang. Ayun, so, ganun yung anchoring effect ha. Sisimulan mo sa positibo kasi nga, yung first piece of information, napakahalaga. 'Di ba? Halimbawa may sunog doon sa lugar ninyo. Halimbawa, may sunog. Pag yung nagsisigaw, may sunog, 'di ba parang lahat ng tao napapanik, 'di ba? Pero pagka ang sinigaw una, maliit lang yung sunog, okay lang, okay lang. O kaya to, manageable, manageable. 'Di ba? Yung ibang mga tao, ay okay, okay lang pala yung sunog. Hindi nakakapanik, 'di ba? Nagets niyo ako? Pagka kailangan yung tinitingnan yung first piece of information na binibigay ninyo kasi it affects the whole information. The whole set of information na binibigay ninyo. 'Di ba? Ganun. Okay pa kayo? Next. Halo effect. The halo effect is a cognitive bias in which our overall impression of a person influences how we feel and think about their character. Yung overall impression natin sa kanya, sabi natin, first impressions last. 'Di ba? Yung unang pagtingin natin sa kanya at impression na nabuo natin sa kanya, it influences how we feel and think about their character. Halimbawa, yung mga magaganda. Pag maganda, ang tingin mo, ay maganda yan, matalino siguro yan kasi maganda eh. Mabait. Siguro mabait yan kasi maamo yung muka. 'Di ba? O kaya siguro matalino yan kasi may salamin. 'Di ba? Overall impression. Nagets nyo ako? Ang tawag natin halo effect. In where kahit wala kang maayos na ebidensya, linyada ng ebidensya, bumubuo ka ng perception, no? If we perceive someone as attractive or successful, we tend to believe they are also intelligent or morally good. Pag maganda sila sa paningin, mukhang maganda rin yung kanilang pag-ugali. Although, wala kang sapat na ebidensya to support that. Ang halo effect, may kabaliktaran siya. Yan naman yung horn effect. Yung horn, sungay ba? 'Di ba? Kung hindi halo, horn. Ibig sabihin, may sungay. Nakita mo yung kaklase mo, mukhang holdapper. 'Di ba? Mukhang holdapper. Parang ang dungis-dungis na parang mananaksak na lang bigla. Tandaan niyo 'yon. Hanggang pag-graduate yun ng 4th year, hangga't hindi nababasag yung impression niyo na yon, kahit gaano kabait yung kaklase niyo na yon, yun ang pagtingin niyo sa kanya. Mukhang holdapper, mukhang masama. Yun. O, tingnan mo yung doktor halimbawa. Yung doktor, bakit ang doktor nagbibihis ng maputi, planchado, maayos? Kasi pag hindi siya nag-ayos ng gano'n, hindi siya papaniwalaan. 'Di ba? Pag sinabi sa ng doktor na yung doktor ay malinis, no, may itsura, maputi, 'di ba? Mukhang matalino, ayan, papaniwalaan siya eh. Pero pag hindi, 'di ba? Kausapin ka ng doktor, puro dugo yung doktor. Puro dugo. Tapos meron pang ulong pugot sa hawak-hawak sa kaliwang kamay. Sabihin niya sa'yo, kayang-kaya nating operahan yan. Mabubuhay ka pa. 'Di ba? 'Di ba parang hindi talaga ba? Talaga ba, Dok? Parang may pinatay ka lang 'di ba? 'Di ba? That's the halo effect. No, yung impression influences the beliefs, no, and attitude about the character of an individual. Kaya yung mga artista kailangan maganda mukha, 'di ba? Si Empoy, 'di ba kahit anong ano ni Empoy, kahit anong papogi ni Empoy, hindi mo talaga matanggap na pogi si Empoy kasi nga natanim mo na ng horn effect eh. 'Di ba? So ano kailangan mong gawin? You have to develop your first impression. Kapag naging teacher na kayo, 'di ba? Bakit kayo meron kayong uniform para sa OJT nyo, may uniform kayo para sa trabaho ninyo? Because that uniform creates a halo effect, no? An impression of authority, 'di ba? Uy, 'di ba? Pag maganda si Ma'am, mukhang magaling si Ma'am. Yan, 'di ba? In the Philippine media and politics, celebrities are often perceived as credible endorsers or leaders simply because of their fame. Their charisma becomes a shortcut for trust even if they lack expertise and experience in public service. Halimbawa, ito example lang pero hindi ito totoo, no?
Halimbawa si Catherine Bernardo. Si Catherine Bernardo, inintroduce niya yung isang politiko. No? Halimbawa, inintroduce ni Bong Revilla. Dahil si Catherine Bernardo nag-introduce kay Bong Revilla, fan ka ni Catherine Bernardo, iboboto mo si Bong Revilla kung mahina-hina ka, kung wala kang masyadong isip, 'di ba? Bong Revilla trip yan ng idol ko, ni Catherine Bernardo boboto ko yan. In the first place, we have to question, sino ba si Catherine Bernardo? 'Di ba? Siya ba, reliable ba siya to suggest us politicians to vote? 'Di ba? Check natin lagi yung credibility. Kasi dun bababa yun Yung ginagawa ba niya, worthy siya to do that? 'Di ba? O baka na ano lang tayo sa halo effect. Baka na dadaan lang tayo sa halo effect. Halo! Halo! 'Di ba? Nagets siya yung halo effect. Unang tingin. Kailangan bigyan natin ng mga ebidensya. Gambler's fallacy. Gambler's fallacy. Imagine, I have tossed 5 coins, no? I have tossed a coin 5 times. Tinos ko yung coin. Sa una, head yung lumabas. Sa pangalawa, tail yung lumabas. Yung pangatlo, head ulit. Pang-apat, head ulit. Pang-lima, head ulit. Now, I am about to toss the sixth. I am about to toss the coin on its sixth time. Lahat nung naniniwala na head ang lalabas, mag-react ng heart. Lahat nung naniniwala na tail ang lalabas, mag-react ng thumbs up. Lahat ng di magre-react, sana mag-brown out yan sa inyo hanggang 3 araw para yan, para madala. Yan. Yan. Ano nga ba yung option ko? Ang sagot, ang sagot ay 50-50. Hindi head or hindi tail. Bakit? Walang alam si coin kung ano yung lumalabas sa mga previous na mga tosses niya. Gambler's fallacy is the belief that past random events affect future outcomes. People think that if something happens frequently, now, it's due to stop or vice versa. Akala mo, porket puro head yung lumalabas na coin, ang susunod na toss na ng coin ay tail na. Hindi ganon. Yung parang feeling mo, ay, matatapos na yan ngayon. Matatapos na yan sa pang-anim. Tail na yan. Hindi na yan head. Hindi ka sigurado doon. No? Hindi ka sigurado doon. Alin man sa dalawa, hindi ka sigurado. Because that's 50-50 chance. The probability is 50-50. Maraming nafo-fall sa gambler's fallacy. In the Philippines, this is seen in lotto habits. Yung tipong ngayon, di ka nanalo. Bukas, hindi ka pa rin nanalo. For sure, darating din yung swerte sa akin. Diba? Kaya tataya ka pa rin. Yan. O kaya yung academic performance. Halimbawa, midterm exam nyo ngayon. Meron kang 4 o 5 na exam iti-take ngayong araw. Yung una, bagsak ka. Yung pangalawa, bagsak ka. Yung pangatlo, bagsak ka pa rin. Yung pang-apat, bagsak ka ulit. Yung pang-5, sabi mo sa sarili mo, hindi na to, matatapos na to sa pang-5. Sa pang-5, papasa na ako. Hindi totoo yun. Gamblers fallacy lang yun. No? Akala mo lang yun. Kung hindi ka nag-review, kung hindi ka nag-prepare, talagang huwag mo asahan na papasa ka. Yun yung totoo. Don't base things on fallacy, on gambler's fallacy. No, dun sa past random events, no, can affect the future outcomes. Prepare for the future outcomes. Yung future outcomes, hindi yan luck. Nagpe-prepare ka doon sa future na yon. Naintindihan nyo? Ayan. Even in academic performance where students may assume they'll pass an exam after failing several times, thinking they are due for a win despite not preparing.
Kung hindi ka nag-prepare, malabo ka manalo. Yun lang yung totoo doon. Yun lang yung panlaban sa gambler's fallacy. Huwag kang maniwala doon sa imahinasyon na yun. Hindi yun totoo, no? Na kung hindi ka nag-prepare, mananalo ka pa rin. Hindi ganun. Okay? Thumbs up nga kung naiintindihan niyo ako. Naantok na naman ako. Ayan. Pag inaantok ako, nakakatulog ako habang nagpapaliwanag. Anyway, the contrast effect. The contrast effect happens when our perception is influenced by comparison. Ayan, yung perception natin ay kinukumpara natin. Para tong anchor effect, no? Pero sorry. Para tong anchor effect. Pero hindi ka uma-anchor doon sa mga sa mga first pieces of information, but rather on other information. Ang point is that yung information na pinagkukumparahan mo can be not part ng set of information na binigay. Sabi mo, ay yung kaibigan mo ay kapatid, yung isang tao ay kapatid ng kaibigan mo. Yung kaibigan mo na yon ay mabait. So ang tingin mo dito sa tao na ito, mabait din kasi kaibigan mo mabait kapatid niya. 'Di ba? So somewhat yung information na yon nanggaling sa ibang lugar or ibang oras. Pero ginamit mo yung information na yon, nagkumpara ka. Kaya siya tinatawag na contrast effect, no? Yung contrast effect, yung perception natin ay naiimpluwensyahan by comparison. O kaya halimbawa, sinabi mo na kabaliktaran, no? Sabi mo kabaliktaran niya nung kapatid niya. 'Di ba? Bakit mo nasabing kabaliktaran ng kapatid niya? Kasi yung kapatid niya ganito, ganyan. O yan, yan. Yung itsura niya ganito, ganon. So, ang point sa contrast effect, nag-compare ka ng information and that information may come from different time or from different source. Unlike sa anchor effect, na yung kinukumparahan mo or yung inaangklahan mo na information ay yung mga first pieces of information. Naintindihan nyo? In Filipino talent shows or job interviews, someone may seem better or worse simply because they followed a weak or strong act. Parang halimbawa, 'di ba sabi natin, save the best for the last. 'Di ba? Save the best for the last. That's a contrast effect. Bakit? Kasi hindi nagmumukha lang na best yung last. Kasi may mga nauna sa kanya. At kung titingnan mo ng maigi yung judging yung judging perspective, naging judge kayo kapag sa mga unang part, hindi ka bigay todo mag-score. 'Di ba? Hindi katulad ng pagka last na performance, parang may hinayang ka pa na ay sayang naman yung score ko kung di ko ibibigay lahat ng tira, 'di ba? So, ang ginagawa ng mga ibang judges, binibigay na nila lahat. Wala nang restrictions doon sa pag-judge nila. Kaya lagi natin sinasabi na save the best for the last. Pero in fact, in reality, not all last performances are the best. Nagmumukha lang sila lang the best kasi nga ayun, baka may parang weak yung yung nauna, 'di ba? Mukha silang strong. Kaya pag nasimulan ka ng halimbawa na nasimulan ka ng reporter, nagre-report ka sa grupo ninyo, nauna sa iyo yung magaling na reporter sa grupo ninyo, parang ikaw ngayon, parang natatameme ka na. Wala ka ng epekto kasi ang galing nung una 'di ba? Nagets niyo ako? O paano naman siya naging magaling? Kasi nasanay siya na sumusunod siya doon sa mga mahihina. Oh, hindi ganoon kagaling yung reporter na nauna. Uutal-utal, mamali-mali. O ikaw naman dahil maboka ka, mukha kang magaling. Pero yung totoo noon, pareho lang kayo. It's such that medyo nasimulan lang or naunahan lang ng mahina. Kaya na-elevate ka. Alam mo, maputi ka. Maputi ka. Tumabi ka sa maitim na kaibigan mo. O, contrast effect yon. Ay, ang puti mo pala. Ay, hindi. Pag tumabi lang ako kay ganito. Ganun yun. Di ba, nagda-doubt ka sa itsura mo kung maganda ka ba talaga. Lagi ka tumabi sa kaibigan mong pangit. O, di ba? Contrast effect yon.
Kasi lahat ng mga makakita sa inyo na magkatabi, ay ang ganda pala niya. Hindi nila alam, pangit lang yung katabi niya kaya siya maganda. Okay pa ba kayo? Walang reaction baka ano kayo diyan, baka bumula na bibig niyo diyan walang reaction. Bukas pa ba yung mic ko? Baka wala na akong microphone Okay, confirmation bias. Confirmation bias is a tendency to seek out or believe information that aligns with what we already think while ignoring evidence that contradicts it. Kung ano yung iniisip mo, yun lang yung tinitingnan mo. Diba? Halimbawa, sabi mo sa kanya, ano yan? Lampayan. No? Lampayan. Yung meron ka kaibigan, tapos iniisip mo, ay lampay ang kaibigan ko na yan. Ang gagawin na lang ng isip mo, hanapin yung magsusuporta dun sa naisip mo. Hindi na yung iba pang information. Binabaliwala niya yung mga ibang information kasi ang hinahanap niya yung nag-a-align dun sa naisip mo sa kanya. Halimbawa, may kaibigan ka, sabi mo sa kaibigan mo, alam mo, ang pangit na ugali niyan. 'Di ba? So, dahil sabi mo, ang pangit na ugali niyan, oobserbahan mo siya, every time na oobserbahan mo siya, ang nakikita mo lang ay yung mga pangit na ugali niya. Kahit na meron naman siyang maganda, binabaliwala mo yon kasi it is not part of the confirmation bias. Andun ka to observe, to confirm the information. Nagets nyo? In the Philippines social media, political supporters often follow echo chambers that reinforce their views. This affect how people vote, debate, and even choose friends online. Itong mga, halimbawa, ikaw ay, Makaleni Robredo ka. Sorry wala na akong bang maano eh. Yan, Makaleni Robredo ka. Kung ikaw Makaleni Robredo, ang papanoorin mo lang, ang papakinggan mo lang, ang kakausapin mo lang, yung somewhat nag-a-align doon sa iniisip mo. Diba? Ano rin, pink, 'di ba? Ganun din. O pa ikaw naman, ano ka naman, Dutertards ka naman, BBM ka, BBM supporter ka. O ngayon ang ang mga pina-follow mo, sinusunod mo, yung mga nag-a-align lang din sa iniisip mo. That's confirmation bias. Gets niyo ako? Bahala na kayo. Gets niyo. Wala naman kayo reaction eh. Ayan. Bader-Meinhof phenomenon. Bader-Meinhof phenomenon is also called as frequency illusion. This bias occurs when something just learned seems to appear everywhere. Naalala niyo yung Naalala niyo yung itik, yung bibi pala o yung duck na ipit? Yung parang bibi na ipit. Ayan. Bumili ka nun. Nung sinuot mo na, ang tingin mo, marami nang nagsusuot nun. Akala mo unique ka, pero hindi pala. Naobserbahan mo, ay ang dami na pala namin ng mga bibi. Ang tawag doon is the Bader-Meinhof phenomenon. Nung hindi ka pa nag-aaral sa PLB, pakiramdam mo, walang nag-aaral sa PLB. Walang pumapasok sa PLB sa lugar ninyo, sa neighborhood ninyo. Pero nung ikaw na, yung nagsuot ng uniform ng PLB, naobserba mo, ay, ang dami ko palang kabatch. Ang dami ko palang schoolmate sa lugar na to. No, sa bahay namin, sa lugar namin. Yan, that's a frequency illusion. Nangyayari yan kapag meron kang natutunan o nalaman na information and yung information na yon, na-realize mo na, ay hindi lang pala akin yon, kundi marami pala kami. No? Ganun yung point. A Filipino student who learns a new political term like red tagging may suddenly see it on Twitter or YouTube, making believe it's more widespread than it is. This is common in trend-driven media cycles. So pag meron kang nalamang bagong word, no? Halimbawa, euphoric, yan. Ginamit mo yung meaning ng euphoric, ginamit mo sa salita yung euphoric. Akala mo bagong word mo yon. Yung maramdaman mo, marami na palang gumagamit noon. Ayun.
Yung pakiramdam na yon is the frequency illusion. Nare-realize mo yung frequency niya kapag kasali ka na doon sa gumagamit nun. Halimbawa, excuse me. Hello? Ayan, sorry. Halimbawa, bumili ka ng sasakyan. Yung sasakyan mo kulay puti. Ngayon, nung minamaneho mo na yung sasakyan kulay puti mo, napansin mo, ay, ang dami na palang ganitong dami na palang bumili ng ganitong brand or ganitong unit. 'Di ba? That's the Baader-Meinhof phenomenon. O kaya yung sabi natin, ay, uso ba na may kaibigan ka, niloko ng jowa niya. Suddenly, you realize, uso pala lokohan ngayon. Ang daming niloloko, 'di ba? That's a frequency illusion. Ayun. Sasabihin mo, ay, uso pala. Ganun, the Baader-Meinhof illusion. O, tama na. Zeigarnik. Yan. Zeigarnik ay hindi kapatid ng Cornick. Si Zeigarnik effect is our tendency to remember unfinished or interrupted tasks better than completed ones. Zeigarnik effect is very common kapag ikaw yung marami kang ginagawa. Kapag natapos na, siniset aside na siya ng isip mo. Halimbawa, nung Sabado, gumala kayo, no? Gumala kayo. Tapos lahat nung dapat yung tapusin, natapos ninyo. Pag nagkwentuhan kayo, naalala mo yung ganito nung Sabado, yung ginawa natin. Yung kay ganito, kay ganun. Ikaw, para ka nahihirapan alalahanin. Alin dun? Saan dun? 'Di ba? May mga ganun kang tanong. Para ka nakakalimot. Kasi nga, kapag natapos mo na, when a task was completed by you, yung brain mo set it aside. Na parang okay na to, no? Tapos na to. Ayan. And naglalaan siya ng mas malaking space para sa mga unfinished or interrupted task. Kaya nga may mga tao na hindi makatulog nang hindi tapos yung ginagawa. 'Di ba may ritual tayo? 'Di ba yung mga ritual mga ginagawa bago matulog, yung iba umiinom muna ng kape o kaya ng gatas. Kailangan makainom ng gatas para makatulog. Ayun, ito yung Zeigarnik effect na tinatawag. Na pag hindi nila nagawa yung task na yon, pakiramdam nila unfinished, kaya kukulitin sila ng kukulitin. 'Di ba? Ayun. Yun lang naman yun. Halimbawa, yung teleserye, yung cliffhanger. Yan yung mga cliffhanger. Di ba pagka binitin ka nung pinapanood mo, may excite ka. Ano ba yan? Manonood na naman ako bukas kasi hindi pa tapos eh. Hindi pa tapos yung isip mo eh. Hindi pa tapos sa isip mo kaya nanonood ka, nahuhook ka ulit. Yan. Unsubmitted assignments often linger in memory and cause more stress than completed ones. Sabi mo, ang dami ko pang gagawin. Ang dami kong dapat tapusin. 'Di ba? Nai-stress ka. Bakit? Kasi unfinished work 'yon. Pero kung somewhat, hinati-hati mo 'yon into smaller bites, mga tasks na smaller bites, matatapos mo 'yun ng unti-unti. Maliles yung stress mo. No? Ganun yung concept. Kaya kasi sabi nila na, pag may problema ka or meron kang mga dapat gagawin, isulat mo. Kasi, pag naisulat mo yung mga dapat mong gawin, kalahati na nun natatapos mo. 'Di ba? Yun yung concept. Zeigarnik. Next is the paradox of choice. The paradox of choice is this bias shows that too many options can cause stress, not freedom. More choice lead to confusion and regret. Ito ay nanggaling sa isang study kung saan merong i-place yung isang stall, no? Merong isang stall, tapos nilagay niyo ng 20 variation of jam o yung palaman. 20 piraso, no, na iba't ibang uri ng jam. Tapos lahat 'yon binibenta.
Yung pangalawang stall naman, 6 lang, 6 na piraso lang na jam or 6 lang na variant ng jam ang nakalagay. Ang aim ng study is to see alin ang mas bebenta, yung maraming options o yung kaunti ang option. And based on that study, totoo yung paradox of choice na kapag mas marami kang option, mas mahirap mamili. Di ba pa nag-exam kayo? Pag A, B, C lang yung option, parang hindi ganun ka-stressful yung exam. Pero kapag ka A, B, C, D na, parang medyo mabigat ng konti, di ba? Ang daming choices, di mo alam kung alin yung probability na tama yung sagot mo. It causes stress. Lalo na kapag ka limang option, A, B, C, D, E, yung yung option ng exam mo. Di ba? Parang 20% lang yung probability na tama ako. Na it causes stress rather than freedom. Ganun yung concept. Kaya kasi sabi ko sa inyo magpapa-exam ako, hanggang H yung hanggang H yung option. 'Di ba? 'Di ba parang, ang hirap naman nun, 'di ba? Ba't mahirap 'yon? Kasi alam nyo na kapag maraming option, mas stressful siya kaysa sa malaya ka. Ganun. Pag may naliligaw sa iyo, mas madali mamili kapag dalawa lang yung pagpipilian kaysa sa 12. Hindi mo alam sa kanila kung sino yung pipiliin mo, ang daming options, 'di ba? Mas marami kang information na dapat i-consider, alam mo 'yon? Pero kapag dalawa lang yung options, 'di ba? Konti lang na information yung i-weigh mo. Ganun yung sistema. In Filipino urban life, whether picking a milk tea brand, 'di ba? Anong brand ang iinumin ko? Ayan, dami. Anong variation ng brand ng milk tea yung iinumin ko? Yung mga palabas sa Netflix na papanoorin ko, 'di ba? Ang daming options, minsan nakaka-overwhelm, 'di ba? Kaya mas gusto mo yung few options lang. Few options para alam mo 'yun, hindi ganoon kakomplikado. Survivorship bias. Survivorship bias happens when we focus only on success stories while ignoring their failures. Sabi nung isang networker, yung nag-network, power, 'di ba? Mahirap ka, kaya mo yumaman, kaya mo 'yan, 'di ba? Sabi nung isang vlogger dati, diploma o diskarte o diploma. Kailangan mo diskarte, 'di ba? Kasi kaya mo yumaman sa sarili mo. If you focus only on the success stories, mabibigla ka. Kasi akala mo puro success lang, puro sumakses lang ba? Yung pag naisip mo sa mindset mo na sumakses ka, sa success ka, hindi ganoon. May failures. Ang mga successful na tao may pinagdaanan mo ng failures 'yan bago nila ma-achieve yung success nila. 'Di ba? You have to realize that. In Filipino entrepreneurial culture, we hear bloggers who got rich or artists who made it, but not the thousands who failed, no? Natin pinapansin yung mga nag-fail. Natin pinapansin yung mga kwento kung ilang beses ba siya nag-fail. This creates a distorted view of success and merit. Self-serving bias. Self-serving bias is when we credit our success to ourselves but blame failures to others or circumstances. Yung self-serving bias is kapag alam mo yun, kapag ka mabuti, ikaw ang may gawa. Pagka mali, kasalanan ng iba. 'Di ba? Parang halimbawa, sasayaw kayo, may competition kayo, may basketball kayo. Pag tayo nanalo, magaling tayo. Pagka natalo tayo, luto. 'Di ba? May gano'n tayo. Ang tawag do'n self-serving bias. We credit our success to ourselves pero we blame the failures to others. Yung referee kasi, malambot eh. Malambot tumawag eh. Tuloy talo kami. Yan. Student might say, pumasa ako kasi magaling ako, but blame hard exams when they fail. Hirap kasi ng exam eh. 'Di ba? Pero pag nakapasa sila, wala eh, magaling ako eh. 'Di ba? Totoo 'yun, may mga ganyang klase sa lipunan natin na yung self-serving bias. Kapagka mabuti, sila raw ang dahilan. Pero kapagka masama, ibang may kasalanan. And this is common in celebrity interviews, sports, and school life. Halimbawa yung artista, alam mo, naalala niyo yung kay
yung kay Maris Racal, saka kay Anthony Jennings, 'di ba? Na hindi kasalanan ni ano 'yon, hindi kasalanan ni Maris Racal, si Anthony ang may kasalanan, 'di ba? Self-serving bias yung tawag doon. Kasama diyan is the fundamental attribution error. Kasama ng self-serving bias is the bias that is a tendency to blame others' action on their character while excusing our own as situational. Ano yung fundamental attribution error? Halimbawa, pumila ka. Nakapila ka. May sumingit sa pila. Anong nasa isip mo? Mali yun. Ba't siya sumingit? Bawal sumingit dito. Dapat hindi niya ginagawa yon, di ba? Pero, what if ikaw yung gumawa? No, may nakapila, sumingit ka. Ang sasabihin mo, nagmamadali po kasi ako eh. May emergency lang eh. 'Di ba? Sa perspektibo mo, mayroon kang reason na nagdadahilan or ano, parang situational, may something, some event na nag-cause sa iyo why you do that action. Pero kapag ibang tao yung gumawa, kino-consider mo agad, bini-blame mo agad na mali yun, mali yung action mo. Naintindihan nyo? That's the fundamental attribution error. Ayan. In Filipino media, this shows in how people judge celebrities or politicians without context. Diba? Halimbawa, yung politiko, yan, si Robin Padilla, judge natin si Robin Padilla na walang alam, di ba, na bakit ba naging senador yan? Ayan. Sinisisi natin siya doon. Ba't siya naging senador? Ba't mo binoto? Ba't binoto ng tao? Sinisi ba natin yung dapat sinisi mo yung mga tao. Binoto nyo kasi yan eh. Diba? O kaya on other side, halimbawa ikaw yung maging pwesto sa pwesto ni Robin Padilla. Kaya mo ba? No? Kaya mo bang gampanan? 'Di ba? So ano 'yun? Parang situational. Pag ikaw situational, ay hindi ko naman ginusto 'to eh. Hindi ko naman pinilit yung tao bumoto sa akin eh. 'Di ba? So kahit katamaran mo, okay lang kasi hindi mo naman gusto 'yun eh. Tao nagluklok sa iyo eh. 'Di ba? Pero kapag ikaw yung taong nakapaligid kay Robin Padilla, sinisisi mo. Ang bobo-bobo naman 'yan, 'di ba? Hindi ka karapat-dapat diyan, 'di ba? Ganon. Fundamental attribution error. Halimbawa ay sa group project ninyo, 'di ba? Meron kang trabaho, may task na in-assign sa iyo. Pagka hindi mo na i-deliver yung task na yon, o halimbawa ibang tao, may binigay kang task, hindi nila na i-deliver. 'Di ba galit ka? Ano ba 'yan? Napakatamad mo naman. Napakawalang kwenta mo naman. Hindi ka naman maayos sa kagrupo. Pero kapag ikaw naman yung nakagawa ng ganon, ang sasabihin mo, ay hindi, may dahilan ako kaya hindi ako nakagawa. 'Di ba? Nagiging situational kapag ikaw. Ganyan kasi ugali natin. No, ugali nyo. Joke lang. Pero ganon, nai-gets nyo yung fundamental. Thumbs up nga kayo dyan. Baka naman hindi na magumana yan. Yung cellphone nyo. Hindsight. Malapit na tayo matapos. Hindsight bias is the belief that an event was predictable after it happened. 'Di ba? Yung sabi natin, alam ko na mangyayari yan after a breakup, scandal, or election result, even if they never predicted it beforehand. May mga ganun tayong moment na parang nung matapos mangyari, pakiramdam mo na deja vu ka, no, na nakita ko na to. Napanaginipan ko na yun eh. Alam ko na mangyayari yan eh. Sabi ko na nga ba eh. May sinabi ka ba? Wala ka naman sinasabi. 'Di ba? May ganun tayong moment. Ang tawag diyan hindsight bias. Na na naniniwala ka na predictable naman yan eh. Dapat inisip nila. 'Di ba? May ganun tayong concept. Dapat inisip nila. Dapat inimagine nila. 'Di ba? Kung inimagine nila yan, di kaya nila yan. 'Di ba? Hindsight bias yung tawag natin doon.
Sa kultura natin marami yan. Yung alam ko na mangyayari yan. Sabi ko na eh. 'Di ba? Nakita ko na yan. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Mga ganon. That's the hindsight bias. Naniniwala ka na predictable yung mga bagay-bagay. Pero, nasabi mo yun kung kailan tapos na yung bagay, yung pangyayari. Availability bias. Ano yung availability bias? This bias make people overestimate events that are vivid or recent in memory. Ang ginagawa natin, ginajudge natin yung isang lugar o yung isang bagay, no, based doon sa mga recent events connected doon sa lugar na yon o sa bagay na yon. Halimbawa, may nabalitaan ka na holdapan sa may dalandanan. Ang iisipin mo na, ay delikado yun sa dalandanan. Ang Valenzuela talaga, hindi na rin talaga safe. May mga ganun tayo narinig ng mga salita sa mga boomer. Diba? Ang tawag doon is availability bias. They base on the recent memory, and overestimate yung mga events o yung mga bagay-bagay. Ano naman yung availability cascade? An availability cascade occurs when yung nakawan sa nakawan, halimbawa may holdapan sa dalandanan. Kapag lagi-lagi ka nakakita ng nakawan ng holdapan sa dalandanan, ibabase mo na yung paniniwala mo doon. Sabihin mo, ay mga holdapper yung mga taga-dalandanan. Pag meron kang kaklaseng taga-dalandanan, sabihin mo, ay holdapper yan. Kasi doon sa kanila, ang daming holdapan eh. 'Di ba? You don't base on truth. You base on repetitive or constant repetition ng mga pangyayari. Di parang same ng Tondo. Yung konsepto ng Tondo. Alam mo na, marami ka nabalitaan na sa Tondo, marami nagbabarilan, nagpapatayan, nagrarayot. 'Di ba? Ano na yung tumatak sa isip ng mga tao? Ay magulo sa Tondo. Pag taga Tondo, magulo. 'Di ba? You base on constant repetition of the events and not on the truth. Ito, sunk cost fallacy. Ito yung theory ito yung bias na nanghihinayang ka. Sabi kanta, nanghihinayang. Nanghihinayang ka, 'di ba? Sobrang nanghihinayang ka. Imbis na bitawan mo na, ipinagpatuloy mo pa rin, no? Para siyang sa love story. Kahit alam mong hindi na mag-workout yung love story, nandun pa rin, ibinibigay mo pa rin yung oras, nag-invest ka pa rin ng panahon, ng tawag, dun sa isang tao na yun, kahit alam mong walang patutunguhan yung isang bagay. Alam mo, Papa Jack, napakahirap ng karanasan ko bilang isang umiibig na tao. Hindi, joke lang. Nagpalit ng karakter eh. Yung sunk cost fallacy is the tendency to continue an effort because of prior investment. Nag-invest na ako ng time eh. Nag-invest na ako ng pera eh. Tuloy ko na, ligawan ko na kahit alam ko hindi ako sasagutin. Ligawan mo na kahit hindi mo naman talaga, wala kang pag-asa. Pinutuloy mo pa rin. Bakit? Kasi meron ka ng sunk cost fallacy. Nanghihinayang ka na doon sa mga binigay mo, baka mawala ng saysay, kahit toxic na, kahit walang pag-asa, kahit walang benepisyo, sa dulo, tutuloy mo pa rin. Pupursu mo kahit hindi na worth pursuing. Yan. A Filipino might say, in an unhealthy relationship, saying, sayang naman ng 5 years. Students might continue a dislike course just because they are already halfway through. Yan, second year na kayo. Kala ko aral lang po. Sorry. Ayan. Halimbawa, itong course ninyo, ayaw nyo naman talaga mag-edu. 'Di ba? Kaso, pinagpapatuloy nyo pa rin. Bakit? Kasi nasa kalagitnaan na kayo. Second year na kayo eh. Wala pa yan. Pag nag-third year na kayo, mas mabigat na yun. Kaya mo na, panindigan ko na nga lang. Kahit di naman talaga ako masaya sa pagtuturo. Kahit gusto ko na lang talaga maging call center talaga. 'Di ba? Oh. Ganon. Sunk cost fallacy yan. Pilit ng pilit kasi nanghihinayang doon sa naibigay mo na. 'Di ba? Doon sa investment na binigay mo. The framing effect. Framing effect has something to do with the parang anchor effect din o yung anchor bias, anchoring bias.
The framing effect means how information is presented changes how we interpret it. Yung isang information, kung paano siya present, can change the interpretation. Halimbawa ay asa pa to? Sabi mo sa sa klase ang klase ninyo halimbawa 150 kayo katao. 150 kayo katao. Tapos among doon sa 150 na yon, 15 lang talaga yung yung cum laude. Ngayon, pag sinabi mo na ano ba tawag doon? 90% sa amin walang Latin honor. Di ba parang ay kawawa naman kayo. 90% sa inyo walang Latin honor. Di ba? Pero pag sinabi mo na, alam mo, 15 sa amin, summa cum laude. O di ba parang sabi nung yung makakarinig, wow, ang dami naman nun. Ang dami naman nung laude na yun. Ang dami namang honor roll na yun. Di ba? Hindi, nagets nyo? Same lang ng information yung 90% and yung 15 sa 150. 'Di ba? Na information, same lang. Iniba mo lang ng pagkakasulat, pagkakasabi na iba yung interpretation. 'Di ba? Parang halimbawa sinabi ko sa iyo, ooperahan kita 85% survival rate. No? Gusto mo bang magpa-opera? 85% eh. 'Di ba? Sabi, 85. Laban. Oh. Pero pag sinabi sa iyo ng doktor, alam mo, itong operation na to, merong 15% na death rate. 15 sa kada 100 namamatay. Tutuloy mo pa rin ba? Ikaw, narinig mo, namatay. Wala, namatay. Di ba matakot ka na? Ayoko po. Hindi ko po matutuloy yung Ayoko po magpa-opera. Ganon. So, by changing the, the presentation of an information, pwede mong maiba yung interpretation. Di ba? Nagets ako? Halimbawa, dilapitan nyo ako, sabi nyo, Sir, ilan po yung kulang ko? Ilan po yung kulang ko sa subject nyo? Pag sinabi ko na 10, ano ka, ay, dami ko palang kulang, 10 yung kulang ko. Diba? Ang sasabihin ko, wala. Ayan. Wala kang pinasa. Diba? Ayun. Ewan ko sa inyo kung anong pakiramdam nyo nun. Pero, diba? Mas okay yun, wala kang pinasa. Kung ako yung teacher, mas better ko sasabihin yun. O wala kang pinasa. Anong ibig sabihin nun? Lahat gagawin mo ulit. Kesa yung isa-isahin ko pa sa iyo na ito yung kulang mo, ito yung kulang mo. Ano ko? Pasahuran mo ba ako? Ha? Magkano ba binabayad mo sa akin? Ilan kayong estudyante? No? Ilan kayong estudyante para sa oras ko? Kung halimbawa kayo 10, 10 katao. Ang ano ko 400. O hindi 400 divided by 10, 40. Kung may aso sa inyo, Samantha. Kuha yung microphone mo, Samantha. May aso pala sa inyo. May aso pala dyan. Saan ba yan? Anyway. So, ba't magkatabi kayo ng aso? Parang ang lapit naman ng kahul ng aso. Diyan ka naman ba pinatulog sa labas? Grabe naman. Grabe. Hindi, joke lang. Salva. Joke lang, Samantha. Baka naman magalit ka. Ayan. Pero gets yung framing effect. Pag binago mo yung pagkakasabi, nag-iiba yung interpretation. Diba? Yun. Dami pa yan. Konti na lang guys. Alas 7, alas 8, tapos na tayo. 7:43 na, diba? 7:43. Tama. 15 minutes. 2 na lang yan. 3 pala. Clustering illusion. Ayan. This is the tendency to see patterns in random data. Ayan. In Filipino superstition,
People look for swerte patterns and lottery numbers or assume events are linked because of timing. Yun yung clustering. Ginugrupo-grupo natin at akala natin magkakagrupo sila or gumagawa tayo ng ilusyon na magkagrupo-grupo yung bagay-bagay. Um, halimbawa ay may mga top notcher sa PLB, 'di ba? May mga top notcher sa PLB. Ang tingin mo na lahat ng taga PLB magaling, matalino. O kaya ang taas na expectation mo, 'di ba taga PLB ka? Dapat matalino ka. 'Di ba? Bakit? Eh maraming top notcher sa PLB eh. Ang tawag doon is the clustering illusion. Or these people see patterns in random data dahil nabasa nila na maraming top notcher sa PLB. They see that as a pattern and then kino-correlate nila yun sa taga doon sa grupo na yun, sa cluster na yun. So kaya ang taas sa expectation sa inyo kasi may mga top notcher. So kung mataas man yung expectation sa inyo ng tao, hindi nyo kasalanan yun. Kasalanan nyo ng mga top notcher. Kung hindi sila nag-top notcher, hindi wala sana tayong problema. 'Di ba? O kaya halimbawa, yung ugali ng group ng ninyo, 'di ba? Kayo Socstud kayo, social studies. Yan, 'di ba may mga parang mga stereotype sa inyo. Ay pag taga Socstud 'yan, mga yan, mga palainom, 'di ba? Mga lasinggero 'yan, mga pag may birthdayhan diyan, may inuman 'yan, gano'n 'yan. Pag Socstud, 'di ba? Bakit? Kasi may mga kakilala sila na Socstud yung kurso, no, tas palainom. So, kino-collect nila yung data na yon and then they see patterns from that. Nagets nyo ako? Halimbawa, yung sa Tondo nga, mga magugulo yung mga tao, nabalitaan nila, lagi may ganun, may nag-aaway-away, may kakilala siya, ganun din, mahilig sa away. Ang tingin niya, lahat na nakatira doon sa lugar na yon magulo. 'Di ba? That's the clustering illusion. Yan. Oh. Halimbawa, yung mga kabataan katulad ninyo ngayon, sabihin ko, ay mga ano yan, mga bini, fan ng bini yan. Bakit? Kasi may kakilala ko na kaidara ninyo, fan ng bini. I see patterns on those data, kina-cluster ko kayo. Pero in totoo, hindi naman kayo lahat fan ng bini, di ba? Yung iba sa inyo, hindi naman fan. Next, iba sa inyo, electric fan. Exponential growth bias. Ano exponential growth bias? People often think growth is linear and underestimate exponential change. Akala ng mga tao, yung paglaki linear lang. Hindi nila alam na pwede pa palang mas malawak na yung parang nami-miscalculate nila. Kaya nami-miscalculate kasi nakakalimutan nila na pwede yung exponential growth bias. Halimbawa, yung yung inaasar mo ng inaasar yung kaklase mo, binibiro-biro mo. Akala mo wala lang yun. Pero meron na pala, parang may tanim na pala siya ng sama ng loob sa iyo. Akala mo, sige, may tanim, mayroon siyang sama ng loob sa akin, pero hindi naman ganoon kalaki siguro. 'Di ba? Yung pala, malaki na pala, naipon na pala, nag-snowball na pala. Yung mga pinagagawa mo sa kaklase mo, naipon na sa kanya yon. So nagkaroon ng exponential change. Yan. Halimbawa, yung viral video. Yan. Akala mo yung viral video, mabilis lang siyang, yung linear lang yung kanyang paglaki, hindi ganoon kalaki or hindi ganoon kabilis. Pero may chances po na mabilis po yung paglaki. Halimbawa yung chismis. Yung chismis, akala mo kaunti lang nakakaalam. Later on, marirealize mo lahat pala alam na. 'Di ba? Di mo masukat kung gaano kabilis yung spread ng information. That's the exponential growth bias. Akala natin linear lang yung growth. Mabilis lang, mabagal lang. Mabagal lang yung paglaki pero pwede pala yung biglaang paglaki. And last is the Barnum effect. Barnum effect is when there are big statements that feel personally accurate. Nagbasa ka ng horoscope, akala mo ikaw yung pinapatunguhan. Sumali ka sa online quiz online, akala mo, uy, tao mo to. O kung ako to, di ba, may ganun ka.
O fortune reading. Yung manghuhula, hinawakan yung kamay mo, sabi niya, ito, ganito mangyayari sa yayaman ka. 'Di ba? Ikaw naman, paniwalang paniwala ka. 'Di ba? Barnum effect yon. Yung vague statements, feeling mo, personally accurate para sa'yo. O kaya halimbawa, sa simbahan ninyo, nagpipreach yung nagsisermon yung pari. 'Di ba? Akala mo ikaw yung pinapatungkulan. Sino ka ba? Kakilala ka ba ng pare? Kilala ka ba ng pastor? 'Di ba? Pakiramdam mo ikaw yung ako pinaparinggan nito be. Ako talaga to be. Babanatan ko to eh. 'Di ba? Hindi ganoon. Barnum effect ang tawag doon, no? Akala mo ikaw, pero hindi ikaw be. Ganoon. O kaya may nagpaparinig yung na may nagpaparinig sa iyo, 'di ba? May nagpaparinig, sabi o yung mabaho kilikili diyan, labas-labas na ng room, oh, bawal sa maasim, mga ganong statement. Those are vague statements. Feeling mo ikaw yun. Bakit? Mababaho ba talaga kilikili mo? Maasim ba talaga? Hindi naman, 'di ba? Wag mo isipin na para sa iyo 'yun. Kasi yung mga vague statements, parang bato lang 'yan, bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Ganun lang 'yun. Pagka ang manok tumilaok, 'yun ang nangitlog, 'di ba? Pag ikaw nag-react ka sa mga ganong statements, baka nga totoo. Baka nga ikaw nga 'yun, para sa iyo nga 'yun, 'di ba? That's the Barnum effect. Okay? Sige. So 'yun yung lesson natin ngayong gabi. And alam kong pagod na kayo, 'di ba? Kayo naman palagi eh. Mga di nagre-react eh. Hindi. Sige, maraming salamat sa inyong oras. I'll end the recording. Baka kung ano na pa masasabi ko,